Mga kabaka, dito nagsisimula ang pinakamataas na potensyal sa cattle fattening. Pero tandaan, mas bata ang baka, mas mahaba ang pananagutan. Great Art Farm, where dreams take flight. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Kabakang Arnel Corpus at welcome sa Baka Alaman. Sa Baka Alaman Episode 32 ay pagpapatuloy natin ang Chapter 2 ng Philippine Cattle Feeding Handbook, Profitable Cattle, Choosing and Fattening the Right Ones. Sa episode na ito mga kabaka, ay tututok tayo sa unang age group sa cattle fattening decisions. Winners o yearlings, ang mga bakang nasa edad 6 months to 12 months. Ang mga winners o yearlings ay may pinakamataas na growth potential sa lahat ng age group. Ito ang mga bakang kakahiwalay pa lamang sa ina at nasa yugto ng mabilis na paglaki. Sa tamang pamamahala, sila ang may pinakamahusay na feed conversion. Ibig sabihin, mas maraming bigat ang nadadagdag sa bawat kilo ng pakain. Ito ang dahilan kung bakit maraming feedlot systems ang tumitingin sa winners bilang long-term investment. Hindi sila mabilis mabinta, pero kapag tama ang direksyon, malinaw ang balik. Gayunman, dito rin nagsisimula ang isang mahalagang paalaala. Mas mahaba ang feeding period, mas mataas ang responsibilidad. Sa handbook, malinaw na binibigyan diin na ang winners ay hindi easy cattle. Kailangan nila ng maayos na transition mula sa gatas at damo patungo sa kontroladong pakain. Kapag minamadali, ang resulta ay stress, sakit at pagbagal ng paglaki. Pero kapag maingat, ang resulta ay matibay na pundasyon para sa susunod na yugto ng fattening. Ang winners ay hindi lamang pinapataba. Hinahanda sila. Hinahanda ang rumen, hinahanda ang frame, hinahanda ang katawan para sa mas intensive feeding na hinaharap. Kung hindi ito nagawa ng tama, ang problema ay hindi agad lalabas, pero babalik ito sa mga susunod na buwan. Isa pang mahalagang punto, ang winners ay sensitibo sa management. Mas madaling ma-stress, mas mabilis magkasakit kapag mali ang handling, at mas apektado kapag pabago-bago ang sistema. Ibig sabihin, ang fattening sa ganitong edad ay hindi para sa padalos-dalos. Ito ay para sa farmer na may malinaw na plano at kayang panindigan ang disiplina. Sa aspekto ng kita, ang gantimpala ng winners ay hindi kaagad-agad. Ngunit kapag naalagaan ng tama, sila ang nagiging pinaka-efficient sa kabuuan ng feeding cycle. Mas maayos ang paglaki, mas kontrolado ang gastos sa kilo ng gain, at mas handa sila para sa grower at finishing stages. Ito ang dahilan kung bakit ang winners ay hindi basta binibili dahil mura o sayang. Sila ay pinipili dahil may long-term vision ang farmer. Dito pumapasok ang prinsipyo na paulit-ulit na binibigyan diin sa ating handbook. Ang fattening ay hindi minamadali. Pinaplano. Sa Baka Alaman Episode 33, lilipat naman tayo sa susunod na yugto ng mga bakang nasa rapid growth phase. Pag-uusapan natin kung bakit ang growers, edad 12 hanggang 18 months, ang madalas tinuturing na pinakabalansing desisyon sa cost, time, and profit. Mga kabaka, ang winners ay simbolo ng potensyal. Pero ang potensyal ay nangangailangan ng tiyaga, disiplina, at tamang sistema. Sa cattle fattening, ang marunong mag-antay at maghanda ay ang mas madalas na umaani. Sa muli, ito po si Kabakang Arnel Corpus
At ito ang Baka Alaman. Kaalamang mula sa karanasan, mula sa aking karanasan, para sa inyong kabuhayan. Agricultural resilience, cultivating hope.